una sa lahat. Sa pool sa CCTV, ang paglapit ng motorsiklong may angkas sa isa pang rider sa gilid ng kalsada sa Pasay City. Tila nag-usap sila. Maya-maya pa, bumunot ng baril ang kausap nilang rider. Humarurot naman palayo ang magkaangkas. Pero sa pagmamadaling umalis, nahulog ang backride. Dito na siya nilapitan ng armadong rider at malapitang binaril. Ang buong kwento sa krimeng yan, maya-maya lang. Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, unang araw ng Abril taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang Frontline na balita. Init sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa nakaka-heat stroke sa sobrang tindi. Dahil nga riyan, ilang klase suspendido. Mainit din sa Cebu City. Higit 20 barangay isinailalim na sa state of calamity. Matinding traffic, sumalubong sa mga balik Maynila matapos ang Semana Santa. Mga hinukay at binakbak na kalsada, lalong nagpasikip ng trapiko. News 5 Exclusive. Kapitan at 2 crew ng barkong magde-deliver ng 36 million pesos na halaga ng diesel sa Batangas, inaresto dahil biglang nasimot at nawala ang laman ng mga bariles. Major General Romel Marbil itinalagang bagong hepe ng Philippine National Police. Inuman session ng mga lalaki sa Davao City na uwi sa rambulan. Ang pinag-awayan, babae. Babae sa Cebu, kritikal matapos barilin sa leeg at pagnakawan ng kwintas na peking ginto pala. Sa Frontline News Abroad, babaeng namimili ng damit sa isang shopping center sa China nahulog sa gumuhong sahig. At sa showbiz, Catherine Bernardo okay na raw at healed na ngayon ilang buwan matapos aminin ang kanilang breakup ni Daniel Padilla. Patay ang isang food delivery rider matapos pagbabarilin sa ulo at katawan sa Pasay City. Ang gunman, kinatagpo pa mismo ng biktima. Hinala naman ng PNP, onsehan sa droga ang dahilan ng pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, Exclusive. Araw ng linggo ng pagkabuhay, patay sa 5 tama ng baril ang 25 anyos na food delivery rider na si Josh Antonio. Ang walang habas na pamamaril kay Josh, nahagip ng CCTV ng Barangay 66 sa Pasay. Pasado alas 4:50 ng hapon, makikitang nakaparada sa gilid ng kalsada ang motor rider na ito. Tila may hinihintay at tuloy sa pagsa-cellphone. Ilang saglit pa dumating ang isa pang motorsiklo. Sakay nito ang 2 lalaki. Isang naka-uniform pa ng food delivery at angkas nito si Josh na nooy nakasando. Nasa 2 segundo lang nag-usap ang tatlo. Nang biglang bumunot ng baril ang kinatagpong rider at pinagbabaril si Josh. Sinubukan pang tumakas ng mga biktima pero nahulog na sa motor si Josh. Nang nakahandusay na siya sa kalsada, pinagbabaril pa rin siya ng sospek. Bago tumakas, sumirit pa ng isang putok ng baril ang sospek. Ngayong Lunes, halos mahimatay sa pag-iyak ang mga kaanak ng biktima nang iuwi na ang labi nito sa kanilang bahay sa Barangay 124 sa Pasay. Ayon sa tiyahin ng biktima, nagpaalam lang ito na aalis kasama ang kaibigan. Nandun po ako sa tindahan. Sabi niya lang, aalis muna ako. Sabi ko naman, saan ka pupunta? Sabi niya, hindi, dyan lang. Tapos andun sa tindahan, katatapos na lang kumain dun sa amin. Tapos nung pag-ano na nga po sa amin, maya-maya tumakbo yung kasama niya. Binalita na nga po sa amin dito na nabaril po siya. Blanco pa rin ang pamilya ni Josh kung bakit siya pinagbabaril. Wala naman po siyang kaaway. Opo, sobrang mabait po siya. Kahit po sa amin, ang mga tita niya. Sa makamag-anak niya, lalong-lalo sa anak niya. Sa investigasyon ng mga pulis, lumilitaw na magkakilala ang biktima at nakatakas na sospek. Sa pahayag ng driver ng motor, inaya lang daw siya ni Josh na may kuhanin sa sabungan.
amin na niyaya lang daw siya na itong biktima na may pupuntahan dito sa may sabungan. Pagdating dito sa may sabungan, kinalabit na itong biktima kasi nasa likod yung biktima. Kinalabit siya na ito na yung kausap ko. Tinitingnang anggulo rin ng pamamaslang ang onsehan sa droga. Ang nakikita namin dito, estapa sa illegal drugs. Mga hindi to may transaction ng drugs, hindi yata possible na hindi nagbayad itong biktima. Patuloy ang pagtugis sa sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Nawi sa Rambol ang inuman session ng mga lalaki sa Davao City. Ang ugat daw ng gulo, selosan sa isang babae. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Sa isang viral video, kinukuyog ng 5 lalaki ang isa pang lalaki sa harap mismo ng Davao City Hall noong March 24. Pinaulanan siya ng suntok at palo. Sinubukan pa niyang tumakbo pero hinabol pa rin siya ng grupo. Hanggang sa napasalampak siya sa kalsada dahil sa walang tigil na pambubugbog. Sa puntong ito, nasa pool din sa video ang isa pang lalaking binubugbog ng parehong grupo. Napasubsob din sa semento ang lalaking yan. Maya-maya, dumating na ang mga pulis at nahuli ang 5 sangkot sa pambubugbog. Base sa investigasyon, lasing at galing sa bar malapit sa City Hall ang mga nagsuntukan. Ang punot dulo umano ng gulo. Isang babae sa loob ng bar na pinag-iinuman nila. Lasing na sila lahat. So, nagkainitan na. Nagawan siguro sa isang babae. Isang araw ding ikinulong ang grupo bago pinakawalan. Hindi na kasi nagsampa ng reklamo ang 2 binugbog ng grupo. Pero desidido ang mga pulis na ituloy ang reklamong alarm and scandal laban sa 5. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Mayo na magtatapos ang pilot study ng LTFRB para sa motorcycle taxi service. Sa kabila nito ay nagdagdag pa ng 8,000 unit ang ahensya na pinayagang mamasada sa Metro Manila. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Ngayong nakauwi na ang mga bakasyonista mula sa mahabang break nitong Semana Santa, nagbabalik ulit ang malala at usad pagong na traffic sa Metro Manila. Kaya ang kalbaryo ng mga commuter, nagbabalik din. Ang sagot dyan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, dagdag na 8,000 units ng motorcycle taxis. Paghahati-hatian niya ng Grab, Para Express, Maxim at Dingdong. Dadagdag sila sa 51,000 units na bumabiyahe ngayon sa Metro Manila. Mula naman yan sa Angkas, Joyride at Move It. Pero may agam-agam ang ibang pumapasada rito. Siyempre po, magkakagawa ng booking. Tapos, siyempre, kukonti, kikitain namin. Wala kaming epekto sa amin. Bakit po? Yung motor, wala. May naambiyahe namin. Wala na kaming kinikita puro tambay ng halang Pagtitiyak naman ng LTFRB, huling batch na ang 8,000 motorcycle taxis na idadagdag sa Metro Manila. Titigil ho kami sa pagbibigay ng accreditation for Metro Manila in deference po doon sa request ng transport sector na dumarami na raw po yung mga pampublikong sasakyan and then it now becomes unviable na. Nagsimula ang pilot study para sa motorcycle taxis noon pang nakaraang administrasyon. Next-extend ito para magdagdag pa ng mga kumpanyang kasali sa programa. Ang sabi po ng Committee on Transportation, 3 transport groups lang yung participant. Hindi reflective ng study ng motorcycle taxi. There has to be more and it has to be in a lot of areas para talagang maging realistic, maging meaningful yung pilot study. Samantala, sunod na papayagan ng LTFRB na magkaroon ng mga motorcycle taxi ang Pampanga, Iloilo, Bacolod, Davao at Cagayan de Oro. Paglilinaw ng LTFRB, tuloy-tuloy pa rin ang pilot study para sa mga motorcycle taxi at nakadepende na sa Kongreso kung hanggang kailan ito magtatagal. Pero kailangan na raw ng LTFRB magsumite ng report sa Kongreso ngayon darating na Mayo. At ito raw ang magsisilbing gabay sa paggawa ng batas para sa epektibong regulasyon at pamamahala sa mga motorcycle taxi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Magpapatupad ng taas presyo at rollback ang mga kumpanya ng langis bukas. 45 centavos ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina ng Shell, Sea Oil, Jetty Petroleum, Caltex, Clean Fuel at Petrogas.
May bawas singil naman na 60 centavos per liter sa kanilang diesel. Habang may tapyas ding higit piso ang kada litro ng kerosene sa Shell, Sea Oil at Caltex. Ayon sa Department of Energy, bunsod pa rin yan ang pag-atake ng Ukraine sa malalaking oil refinery sa Russia. Nakakaapekto rin daw ang tumataas na demand sa langis sa Amerika at China. Kasabay niyan, kasado na rin ang pisong rollback ng Petron sa kada kilo ng LPG ngayong buwan. Katumbas yan ng 11 pesos na bawas singil sa kada 11 kilogram tank. Matinding traffic naman ang sumalubong at kinainit ng ulo ng mga motorista sa EDSA matapos ang long weekend. Nagpalala kasi sa usad ng mga sasakyan ang pagbabakbak at paghuhukay sa ilang bahagi ng EDSA. Live mula sa MMDA Metro Base, nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Shaila, kamusta na ang lagay ng traffic sa EDSA at gaano karami pa ang hindi natatapos na roadworks dyan? Julius, mabigat na nga ang daloy ng trapiko sa EDSA southbound ngayong rush hour. Partikular na naiipon yung mga sasakyan at mabagal yung usad doon sa bahagi ng EDSA sa Santolan, sa ilang bahagi ng QC, sa Reliance at sa Boni. Dito kasi sa southbound, higit kalahati doon sa inaprobahang roadworks ng isang private contractor ang hindi pa natatapos hanggang ngayon. Alas 6 pa lang ng umaga, matinding traffic na ang sumalubong sa mga motorista sa EDSA southbound mula Panay Avenue. Bahagya itong luluwag, pero pag-akyat ng Kamuning flyover, gapang na naman. Bumper to bumper din sa bahagi ng Aurora Cubao Tunnel at pataas ng flyover ng Boni Serrano. Pagdating ng hapon, ganun pa rin ang sitwasyon sa EDSA. Partikular sa mga bahagi na may kinukumpuni pa at may mga nakatayo pang harang at barrier. Kaya ang ilang motorista hindi maitago ang pagkayamot sa traffic. Nakakainis talaga kasi magastos sa tigas. Sana matapos nila yung kagad para bawas-bawasan naman yung traffic. Yung parang pag hindi mo mapansin, kasi ako kanina pag ganun ko expected ko na open eh. Pag gano'n, kung may may ginagawa pala, so balik ulit ako. Para sa hindi experienced na rider, takaw disgrasya siya kasi expected mo na open yung lane. Paliwanag ng MMDA, dapat kaninang alas 5 na madaling araw ay tapos na ang lahat ng kailangang ayusin sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila, kabilang ang EDSA. Kaya rin isinabay ito sa Semana Santa para di masyadong abala sa mga motorista. Pero hindi nasunod ang deadline. Paglilinaw rin ng MMDA, hindi ito proyekto ng DPWH, kundi ng mga private contractor ng isang telco. Ang problema, nasa 24 mula sa 40 hukay ang hindi pa natatakpan sa EDSA dahil sa installation ng fiber optic. Sunod-sunod at wala pang 1 kilometro ang pagitan ng mga ito. Minsan pa, lampas 1 lane ang sinasako. Ang kanilang explanation, which I don't believe, at hindi po justifiable, ay nagkamali daw yung kanilang logistics, nagkamali ng pag-schedule ng delivery ng simento, which I don't believe. Sabi ko nga, as early as Friday daw, nalaman na nila. Sabi ko, ba't nyo pa hinukay? Alam nyo na hindi matatapos. Talaga pong masasabi natin na makasarili sila. Hindi nila inintindi yung pong traffic na kanila ikokos. In fact, sinita ko nga po sila, iniwan lang pong nakatiwangwang yung mga hukay. Ni walang traffic marshals. Ayon sa MMDA, 50,000 pesos ang multa kada araw sa kada isang hukay kapag hindi nasunod ang schedule sa roadworks. Magbabayad pa sila ng dagdag 20,000 pesos dahil sa hindi paglalagay ng traffic marshal. Nagkasundo na rin ang DPWH at MMDA na takpan muna mga butas, lalo't na pag-alaman nilang hindi ito pasok sa standard ng DPWH. Even yung restorations po ay hindi maayos. So, eventually, babakbakin din po yan at gagawin po uli. So, might as well gawin na maayos ngayon.
Julius, sa tansya ng DPWH at MMDA, posibleng abutin pa ng 2 hanggang 3 araw ang pagsasaayos sa mga binakbak na daan. Kaya asahan na daw ang mga traffic sa mga susunod na araw. Bukod naman sa mga private contractors, pinag-aaralan na rin ng MMDA kung may pananagutan ang may-ari ng proyekto na nagdulot ng matinding traffic dito. Julius? Maraming salamat, Shaila Francisco. Si Police General Romel Marbil ang tinalagang ika-30 PNP Chief ng Pilipinas. Ngayon pa lang may bili na sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Police General Romel Francisco Dialeg Marbil, ODA 00826, is designated as the Chief, Philippine National Police effective. Ito ang inanunsyo sa Change of Command ceremony kanina sa Campo Crame, kasunod ng pagre-retiro ni Police General Benjamin Acorda Jr. bilang ika-29 na hepe ng Philippine National Police. Desyembre nitong nakaraang taon pa sana magre-retiro si Acorda nang tumungtong siya sa retirement age na 56. Pero in-extend siya ni Pangulong Marcos hanggang kahapon, March 31. At kanina nga, itinalaga na ang kanyang mista na si Police General Romel Marbil bilang kapalit niya. I hereby assume the position as Chief, Philippine National Police, effective April 1, 2024, and I sign. Graduate ng Philippine Military Academy Class of 1991 si Marbil. Bago siya italaga, hinawakan muna niya ang PNP Director for Controllership at nagsilbi bilang Regional Director ng Police Region Office 8 at hepe ng Highway Patrol Group. Sabi ni Marbil, 3 bagay ang pagtutuunan niya ng pansin sa kanyang termino: ang pagbibigay ng dekalidad na liderato, pagpapanatili ng kaayusan at pagbabalik tiwala ng publiko sa mga pulis. Mahusay, matatag at maaasahan na kapulisan. This is our promise and commitment to our country as we undertake the internal and external changes necessary to improve our services to you. Bili ni Pangulong Marcos kay Marbil. Let us work closely with you in addressing emerging threats such as cybercrime, terrorism, and transnational crimes. Kasabay niyan, kinilala rin ni PBBM ang mga kontribusyon ni Acorda sa PNP. Kanina, ginawa ni Acorda ang pinakahuli niyang inspection of troops bilang PNP Chief. Kapansin-pansing sinamahan pa siya rito ng Second in Command na si Police Lieutenant General Emmanuel Peralta. Sa memong ito ng Malacanang na inisyu noong March 27, itinalaga pa si Peralta bilang officer in charge ng PNP na nagsimula kahapon, March 31. Kasama pa nga ang pangalan niya sa program ngayong umaga. Pero di pa man nagiinit bilang OIC, nagtalaga na ng bagong PNP Chief ang Pangulo. Sa Pebrero ng susunod na taon, maaabot ni Marbil ang mandatory requirement age na 56. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inakusahan ni Attorney Harry Roque si dating Senador Antonio Trillanes na ibinenta umano sa China ang Scarborough Shoal. Tinabla naman yan ni Trillanes. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte mayroon gentleman's agreement sa China kung saan nakasaad na bawal daw magdala ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Meron naman daw secret agreement sa China si dating Senator Antonio Trillanes. Ayon yan kay dating Duterte Presidential Spokesperson Harry Roque. Ibinenta raw ni Trillanes sa China ang Scarborough Shoal noong panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Trililing, ikaw ang pumasok sa secret agreement. Ikaw ang namigay ng teritoryo. Ikaw at ang Pangulo mo ang dahilan kung bakit nawala ang Scarborough Shoal. Bakit mo sasabihin na nagkaroon ng secret agreement ang Presidente Duterte? Walang teritoryong nawala sa Pilipinas ng panahon ni Presidente Duterte. Tinawag namang niyang fake news si Trillanes. Dagdag pa niya, sa panahon ni Aquino, napalaya sa Scarborough Shoal ang aabot sa 100 barko ng China. Administrasyong Aquino rin ang nagpanalo ng arbitration case laban sa China na isinantabi noon ni dating Pangulong Duterte. Si Trillanes ang tumayong back-channel negotiator para pahupain ang tensyon sa Scarborough noong 2012. Kung ano man ang ini-insinuate ng mga maka-Duterte na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. My mission was to de-escalate o pahupain ang tensyon at mabawasan ang mga Chinese ships in Scarborough Shoal.
Hindi po covered at hindi pinag-usapan ang issue ng sovereignty kasi maliwanag na atin ang Scarborough Shoal. Kabilang si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa mga nagpanalo sa arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Giit niya, malinaw na pabor sa China ang gentleman's agreement ni Digong at Chinese President Xi Jinping. Pero pwede yang hindi kilalanin ng Marcos administration. Gentleman's agreement lang yan. That's only between the two gentlemen, President Xi and President Duterte. Hindi yan, that's not an institutional agreement na that can bind the next president, no? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nasabat ng higit 212 million pesos na halaga ng shabu sa Port of Clark sa Pampanga. Galing pang New Jersey sa Amerika ang parcel na may lamang iligal na droga. Diniklarang mga router ang naturang shipment. Nagpositibo sa droga ang parcel nang idinaan ito sa X-ray scanning at canine sniffing. At nang buksan, tumambad na ang 29 na plastic packs ng shabu na may timbang na halos 31 kilos. Ayon sa Bureau of Customs, ito na ang pinakamalaking halaga ng drogang nakumpiska sa Port of Clark mula taong 2020. Iginit ng Department of Health na maliit ang tsansang kumalat sa publiko ang anthrax. Ayon sa DOH, minomonitor nito dumaraming kaso ng anthrax sa ilang bansa gaya ng Laos. Ang anthrax ay nakahawang sakit dulot ng bakterya na Bacillus anthracis. Madalas na naapektuhan nito ang mga livestock o hayop sa mga farm tulad ng baka, kalabaw, kambing at baboy. Pero maaari rin itong makuha ng taong madalas lumalapit sa mga hayop tulad ng mga veterinarian at mga magsasaka. Karaniwang sintomas ng anthrax ang pagkakaroon ng maitim na sugat na magsisimula sa maliit na paltos. Kasama rin ang chest pain at ubo, pati ang pananakit ng tiyan, pagsusukat, diarrhea. Hindi naman ito naipapasa ng tao sa tao, pero posibleng mauwi sa pagkamatay kung mapapabayaan. Payo ng DOH, umiwas muna sa pagkain ng hilaw na karne at paglapit sa mga patay na hayop. Nagagamot naman ang anthrax sa pag-inom ng antibiotic. May bakuna para sa mga hayop kontra sa sakit. Sa ngayon, wala pa namang naitatalang kaso ng anthrax sa bansa. Susunod, News 5 exclusive. Milyong-milyong pisong halaga ng langis na karga ng isang barko, ninakaw ng kapitan at mga crew. Kilalanin si Caloring Franco, ang posibleng maging kauna-unang babaeng santa ng Pilipinas. At mga magulang ng nag-viral na sanggol sa concert ni J.K. Labajo, dumipensa sa mga umano'y humuhusga sa kanila. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Binaril sa leeg ang isang guro sa Cebu City matapos hold upin. Ang nakuha sa kanya ng kawatan, gintong kwintas na peke pala. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Nakaratay pa sa ospital sa Cebu City ang 26 anyos na gurong si Jenelita Salvador. Hindi pa siya makakapagsalita dahil sa sugat sa kanyang lieg. Yan ay matapos siyang barilin sa sinakyan niyang jeep sa barangay Lorega gabi noong nakaraang linggo. Ayon sa kapatid ng biktima, pauwi na sana si Jenelita mula sa kanyang pagtututor nang biglang hold upin ng isang pasahero. Kaharap lang daw ng biktima ang hold-upper. Bigla raw nitong hinablot ang suot na gold na kwintas ni Jenelita at agad siyang binaril sa leeg. Ang sinakyang jeep na raw ang nagatid sa kanya sa ospital. Ang masakit sa kapatid ng biktima, nalagay sa alanganin ang buhay ni Jenelita dahil sa peking kwintas. Nang dahil lang po sa peking kwintas, binaril po ng walang awa po yung kapatid ko sa liig pa po. Sana po mabigyan po kami ng hustisya na madakip po agad-agad yung nagbaril. Nagsasagawa na ng backtracking ang Cebu City Police sa mga CCTV sa lugar sa pag-asang nahagip ang pamamaril at ang mukha ng suspect. Naka-sweatshirt black at saka naka-short cargo short pants yung suspect, yung description at saka medium belt. Patuloy pa natin ganap ng gather ng other information na
makuha na itong yung hindi kinti sa suspicion. Ayon sa Cebu City Police, ito ang unang beses na may nabaril sa loob ng jeep dahil sa pang-hold up sa lugar. Nananawagan ngayon ng tulong pinansyal ang pamilya na Janelita na Tubong Leyte. Masipag po sir kasi nakapunta lang po siya ng Cebu dahil po gusto lang po niya nakapag-aral ng hospital kasi private tutor po yun para makapag-continue po ng pag-aaral ng hospital. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 200,000 piso ang nagastos nila sa ospital. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga buena manong showbiz updates ngayong unang araw ng Abril. Hit ngayon ang bagong sci-fi series ng Netflix na Three Body Problem. Ang mga creator nito at cast, very proud, lalo't detalyado ang pagkakagawa sa serye na base pa sa isa ring hit na libro. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. They are coming. Aliens! When your consciousness ends in one world, with matching online survival game, it could continue to exist in many other worlds. Nakakalokang latest sci-fi book to series offering ng Netflix na Three Body Problem. At sa eksklusibong panayam ng News 5 sa mga bida nito, binahagi nila kung gaano sila kasaya sa one-of-a-kind project na ito nang gawa pa ng creators ng Game of Thrones. Tulad na lang ng GOT alum at bida na si John Bradley. I played a really nice character in Game of Thrones. Really nice, really sweet, really loyal. So it's kind of what they're trying to tell me here. But I think that you know that I have a Jack is a facet of me, and he's the aspect of me that I wish I was all the time. Ang iba pang cast member naman, gaya na ng Liam Cunningham at Marvel star Benedict Wong, dumipensa sa kanilang naging proseso sa dilang pagbase sa libro sa kanilang pagganap sa serye. I don't like two voices. I don't like the script voice in my head and then the book voice, so I try and keep them separate. It was more kind of to glean and get the essence of Darshur, and then bring elements of that into the scripts. But obviously, as Liam was saying, you know, you don't want to be conflicting. Nag-hire pa raw ang production ng NASA experts para matiyak na highly accurate at factual ang space scenes at ilang theory na pinag-uusapan nila sa show. I was very worried at the beginning, but when I saw what they did, I have to say it's something, it's an upgrade for the screen to carry such a huge, massive story. Napapanood ng Three Body Problem sa Netflix. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga, nagpaliwanag na ang mga magulang ng nag-viral na kinargang baby ni JK Labajo sa isa niyang event sa Paniki, Tarlac. Sa isang panayam, sinabi ni Neil Patrick Tubino na taliwas sa mga naunang naibalita, hindi 2 buwang gulang kundi 7 buwan na ang kanilang anak. Anya, baka naiba lang ng dinig ang singer nang sabihin niyang 2 months pa lang daw ang bata ay nakikinig na ito sa mga kanta ni JK. Kwento pa ni Neil, napansin ni JK ang bata dahil sa kanilang placard at hindi dahil sa umiiyak ang kanilang anak. Kaya panawagan niya sa publiko, huwag na silang pangunahan at husgahan. Eto pa, spotted na may kasamang foreigner sa Hong Kong, si lumuhod ka sa lupa star Sara Labati. Sa vlog ng showbiz columnist na si Ogie Diaz, ipinakita ang ilang larawan ni Sara kasama ang isang dayuhan habang kumakain sa isang restaurant. Ang mga larawan kuha umano ng isang fan na kasabay na kumakain noon ni na Sara. May ilang kuha na tila pinupunasan pa ni Sara ang damit ng foreigner. Tanong tuloy ng netizen, ito na ba ang bago ni Sara? Wala pang pahayag kaugnay nito ang kampo ng aktres. Noong nakaraang buwan lang nang kumpirmahin ni Sara na hiwalay na sila ng mister niya na si Richard Gutierrez. Susunod,
Kilalanin ng posibleng maging kauna-unang babaeng santa ng Pilipinas na si Kaluring. At babaeng namimili sa isang shopping center sa China, nahulog nang biglang gumuho ang sahig. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nawawala ang milyon-milyong pisong halaga ng diesel na karga ng isang barko papunta dapat sa Batangas. Ang iniinalang sangkot sa pagnanakaw, ang mismong may-ari ng barko at mga tripulante nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Huwebes noong nakarang linggo, nagsalakay ng Maritime Police at PCG ang motor tanker vessel na ito na nakadoong sa Navotas Port. Dumaong kasi ito sa pantalan na hindi nagbibigay ng mga angkop na dokumento sa mga otoridad. Nagreklamo rin ang isang importer ng diesel mula sa Malaysia na hindi pa dumarating sa oil depot sa Batangas ang pinakarga niyang diesel sa nasabing barko. 700,000 liters o 36 million peso ang halaga ng shipments. Pero nang inspeksyonin, wala na ang kargang diesel ng barko. Lumalabas sa investigasyon na ninakaw umano na may-ari ng barko at mga tripulante nito ang shipment ng diesel. Tumanggi muna magpa-interview sa media ang kapitan ng barko. Pero pag-amin daw nito sa PCG, inutusan sila ng may-ari ng barko na ilipat sa ibang barge ang kargamento habang nasa dagat na sakop ng Mindoro. Para hindi mabisto, sinabi raw ng may-ari ng barko na nasiraan ang motor tanker. Siningil pa nila ang may-ari ng shipment ng 4 na milyong piso. Ipambabayad umano ito sa Philippine Coast Guard na ihila sa kanilang barko. Pero mariing tinanggi ng PCG na nasiraan ang nasabing barko. Hindi rin daw sila naniningil sa mga na-rescue nilang vessels. Magre-respond po kami without a cause. Ang nangyayari dyan, dun sa mga area na madalas yung malakas yung alon, kung nadidistress yung vessel, immediately sir, ang dapat na gawin ng kapitan dyan is to make a radio call to the nearest Coast Guard station. Pinaghahanap pa ang barge na pinaglipatan ng ninakaw na diesel. Inaresto naman ng Maritime Police ang kapitan at 2 crew ng motor tanker. Sinampahan na sila ng reklamong theft, pati na rin ang mag-asawang may-ari ng vessel. Sinampahan din ng kasong administratibo ang mga may-ari ng barko dahil sa mga kulang na papeles. Kiniklaim ng kapitan na galing daw sila ng Palawan at yun yung last port nila. But unfortunately, wala siyang na-present at that time ng kanyang clearance from that last port. So isa na yun po sa mga violation niya and other violation for safety including po yung sa aming maritime environmental na compliance. Isinailalim muna sa hold order ang barko habang gumugulong pa ang investigasyon. Tumanggi muna magbigay ng pahayag ang may-ari ng vessel. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinaghahanap na ng mga pulis ang isang lalaking nasa pool sa CCTV na tumangay sa isang motorsiklo sa Baguio. Ang suspect, isinangla pa ang ninakaw na motorsiklo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Pasado alas 3 sa madaling araw kahapon nang makitang lumapit ang isang lalaki sa nakaparadang motorsiklo sa Baguio City. Itinulak niya ang motor bago pinaandar at umalis sa lugar. Ang problema, magnanakaw pala ang lalaking nagpaandar sa motor. Nakunan pa siyang dumaraan sa ilang kalsada makalipas ang ilang minuto. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera ang may-ari ng motorsiklo. Pero sa kanyang mensahe sa News 5, sinabi niyang lumipas din ng 6 na oras bago niya nadiskubre ang pagnanakaw. Dismayado siya dahil hinuhulugan pa naman niya ito. Lumantad naman sa mga pulis ang isa sa mga kasabot ng sospek. Sa halagang 22,000 pesos daw na isang lang motor. Malayo sa 120,000 pesos na aktual na halaga ng motorsiklo. Kilala na raw ng mga pulis ang sospek pero tumanggi muna silang pangalanan nito. Maharap siya sa reklamong carnapping. Maaari namang maharap sa reklamong anti-fencing law ang pinagsanglaan ng ninakaw na motorsiklo. Dapat itong mga bumibili kasi ng mga motor o nagpapasanla ng motor, dapat i-check rin nila yung mga papeles. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Nagsagutan sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, at kolumnistang si Roberto Tiglao sa issue ng BRP Sierra Madre. Sa isang post sa X, sinabi ni Tiglao na pinalabas ni dating Pangulong Joseph Estrada na aksidente ang pagsadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nangako rin daw noon si ERAP na aalisin ang barko. Sagot naman ni Tariela dyan kung sa tingin ni Tiglao ay hawak niya ang katotohanan sa West Philippine Sea at hindi ito misinformation, dapat daw dumalo ang kolumnista sa pagdinig sa Senado tungkol dito. Handa naman daw dumalo si Tiglao sa pagdinig sa Senado. Pero tanong niya kay Tariela, bakit siya tinanggal sa Philippine Military Academy? Nilinaw naman ni Tariela na wali siya sa PMA matapos siyang isumbong na nandaya sa isang quiz. At para raw sa kanyang dangal at integridad, nag-resign siya sa PMA. What's up mga kapatid? Naging pang-pitong pambato natin sa parating na Paris Olympics si Pinay weightlifter Rosie G. Ramos. Namatch ni Ramos ang kanyang personal record na 190 kilograms sa women's 49 kg division sa 2024 IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Naging sapat ang lift para sa 3-time Asian Juniors champion para mag-qualify sa 2024 Olympics. Pinsan si Ramos ni Olympics gold medalist Heidelin Diaz at nakakuha siya ng bronze sa 2021 SEA Games at 5th place naman siya sa last year's Asian Games. Makakasama niya si Neshti Petesio, Yumir Marshal, Ira Villegas, EJ Obiena, Carlos Yulo at Alea Finnegan na magre-represent sa Pilipinas sa July. Sa tennis naman, napanalo ni Alex Ayala ang kanyang second career doubles title. Tinalo ni Ayala at ng kanyang French partner na si Estelle Casquino ang number 1 seed duo ni Jessica Ponchet at Maya Lumsden. Lumamang agad ang Pinay at French ng 3-0 sa first set pero napalaban ng humabol ang mga katapat. Dito na dumiin ang dalawa para kunin ang opening set win. Ganon din naging istorya sa set 2 kung saan comeback win din ang nakuha nila down 4-5 at 5-6. Nakumpleto nila ang sweep sa dulo para kunin ang championship. Congratulations sa ating mga Pinoy at Pinay athletes. Proud kami sa inyong lahat. Huwag muna kayo alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, isang grupo nananawagan sa pamahalaan na maghain ng panibagong arbitration case laban sa China dahil sa malaking pinsala sa West Philippine Sea. At ngayong tag-init, paano nga ba makakatipid kahit aircon ang gamit? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Sinuspindi na ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa bansa dahil sa sobrang init. Babala ng Pag-asa, posibleng mas tumindi pa ang heat index o damang init sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bimpo, folder, at anumang mahawakang gamit ginagawa ng pamaypay ng mga estudyante at guro sa Jose Fabella Memorial School sa Mandaluyong dahil sa sobrang init. Kahit 3 stand fan na meron sa isang silid-aralan, hindi pa rin mabit ang init. Kapag patak ng alas 12 hanggang alas 3 kasi yung last class, yun na yung oras na sobrang init. So yung mga bata, inaantok na at sobrang init, mas mahirap pong ikot yung kanilang attention. Dahil sa matinding init, naglagay na ng mga water dispenser sa kada classroom. Hindi na rin muna required ang pagsusot ng uniform. At this point in time, importante na kung ano po yung komportable para sa kanila, ayun po ang isusuot ng una para din po mas ganahan sila sa pag-aaral. Ang magulang na si Rodel, pinapabaunan lagi ng malamig na tubig at ekstrang damit ang anak. Kapag masyado na po mainit, hindi na po namin pinapapasok. Kasi baka magdugo po ang ilong, mahirap po. Dahil sa matinding init, ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang napilitan ng magsuspinde ng face-to-face classes ngayong araw hanggang bukas. Kabilang ang Isabela, Silay City, Hinubaan, Ibi Magalona at Bago City sa probinsya ng Negros Occidental. Nagkansela na rin ng face-to-face classes mula preschool to senior high school sa Bacolod City, Iloilo City at Roa City sa Capiz. Pero sa Bacolod, pinapayagan pa rin na magsagawa ng face-to-face classes ang mga private school na may air-conditioned room.
Habang sa bayan ng Tantangan sa South Cotabato, nagpatupad ng localized suspension ng afternoon session ng face-to-face classes sa lahat ng antas hanggang sa April 15. Base sa DepEd Memorandum noong 2023, may kapangyarihan ng mga school head na magsuspindi ng in-person classes kung hindi na akmang panahon sa pagkatuto. Pwedeng magsagawa ng mga modular distance learning sa mga panahong yan. Sa taya ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang heat index o damang init sa 4 na lugar sa bansa ngayong araw. Pasok ito sa tinuturing na danger level na posibleng mauwi sa heat stroke. Ang nararamdamang init, mas lalala pa nga raw sa Mayo kung kailan posibleng umabot sa extreme danger o 52 degrees Celsius pataas ang heat index. Delikado dahil posibleng pagmulan ito ng mga heat-related illness gaya ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Sintomas niya ng matinding pagpapawis at pagod, nahihilo lalo kapag tumatayo, hinihimatay, humihina ang katawan pero bumibilis ang pulso at pagsusuka. Sakaling di talaga may iwasang lumabas ng bahay, paulit-ulit na paalala ng mga otoridad gumamit ng payong at sombrero o di kaya ay magsuot ng mga damit na may mahahabang manggas para maiwasan daw ang direktang pagtama ng init sa balat. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Ngayong tag-init, ayaw nating mag-brownout pa. Kaya paalala ng Department of Energy, maghinay-hinay sa paggamit ng kuryente. Sa ngayon ay sapat pa naman daw ang power supply pero hindi pa rin maalis ang posibilidad na iakyat sa yellow alert ang power grid ng Luzon. Ibig sabihin, magiging manipis ang reserbang kuryente. Mangyayari lang yan daw kung biglang may pumalyang planta ng kuryente o transmission line. Nakaka-apekto pa naman sa mga planta ang matinding init ng panahon. Kapag nagka-problema sa planta, posible itong magdulot ng brownout. Nabulabog ang ilang residente sa Baguio na mag-amok ang isang lalaki sa gitna ng kalsada. Naghahamon pa siya ng away habang may hawak na kutsilyo. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Nang hahamon ng away ang lalaking yan sa kahabaan ng Bayanihan Street sa Baguio hapon nitong March 26. Ang ilang napapadaan hindi maiwasang matakot lalo't may hawak siyang kutsilyo. Nakakatakot naman. Bakit walang pulis ba? Pumunta pa sa gitna ng kalsada ang lalaki at akmang manununtok ng kutsilyo sa ilang dumaraan. Araw-araw naman dyan. Tapos nauutosan yun. Yun lang naman ang problema sa kanya. Pag may narinig siya, yun lang naman nag-aamok. Wala namang nasaktan sa pag-aamok ng lalaki. Nasundo naman agad siya ng kanyang pamilya. Sa investigasyon ng mga pulis na pag-alamang may mental health condition ang lalaki. Hindi siya nakapag-take ng medication na kaligtaan niya kasi working siya eh. Working, then nagutom. Nagutom siya kaya nung doon pa lang sa site, kaya hindi siya nagwala-wala nung kinuha ng tropa kasi pagkain. Ayon sa mga eksperto, karaniwang triggering factor ng mga may mental health problem kapag hindi na ibibigay ang kanilang pangangailangan tulad ng gamot at pagkain. Magbibigay raw ng tulong pinansyal ang City Health Office para sa gamot ng lalaki para maiwasang maulit ang insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Itinutulak na maging santo ang veteranong katikistang si Loriana Franco o mas kilala sa tawag na Kaluring. Ang kwento ng sakripisyo at kabanalan ng posibleng kauna-unahang babaeng santo ng Pilipinas. Alamin natin sa report na ito. Simple kong mamuhay, inialay ang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ganyan inilarawan ng mga taong nakasalamuhan ng isang veteranong katikista mula sa Barangay Hagonoy, Taguig City, si Loriana Franco o mas kilala bilang Kaluring. Dahil sa kanyang mga sakripisyo at di matatawarang paglilingkod sa Diyos, siya na nga ba ang pangatlo at kauna-unahang babaeng santo ng Pilipinas? Wala po siyang day off eh. Kahit may bagyo, umaalis po rin po siya ng bahay. Hindi po siya nagpapahinga kahit walang sahod. Ayaw niya ng mga katulad ng pagbibila ng sapatos. Ayaw niya. Gusto niya hanggat maaari naka-chinelas lang siya. Natutulog siya, nasa banig. Ayaw niyang may kwarto siya. Binigyan namin siya ng kwarto pero hindi niya yung ginagamit. Laging tahimik at lakad ng lakad. Si Kaluring kasi literally walks. Panganay sa 8 magkakapatid si Kaluring. Minsan na rin niyang pinangarap maging madre. Pero dahil sa kahirapan ng buhay, mas pinili niyang tulungan ang kanyang pamilya at ipinagtapos ang mga kapatid.
kahit na mahirap, pati inang ko, hindi rin no read, no write. Pero sinikap kaming maimulat sa amin yung tungkol sa aral pananampalataya. Naging empleyado si Caloring ng Philippine Air Force, pero tinalikuran niya ito para maging isang ganap na katikista. Kahit may edad na, nagturo si Caloring sa iba't ibang pampublikong paaralan kung saan tinulungan niya ang mga bata na makilala palalo ang Panginoon nang walang anumang kapalit. Pero ang paglalakbay sa mga depressed o slum areas ang pinakamalapit sa kanyang puso. Noong 1990, ginawaran si Caloring ng Pro Ecclesia et Pontifice Award sa rekomendasyon na rin ng nooy Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. At noong 2002 naman, pinarangalan siya ng Mother Teresa Award. Nabigyan naman ng eksklusibong pagkakataon ng News 5 na makita ang ilan sa mga gamit o religious artifacts noong nabubuhay pa si Caloring. Nasa pangangalaga na ang mga ito ngayon ng Diocese ng Pasig, tulad ng kama at kumot niya, sa mga damit na ginamit niya noong katikista pa siya, ang bag ng punong-puno ng pagkain na ipinamimigay niya sa mga mahihirap na kababayan, sa papag kung saan siya madalas magpahinga, at maging ang ilang piraso ng buhok na nalagas noong siya'y nagkaroon ng sakit na cancer. Namatay si Caloring sa edad na 75 years old dahil sa sakit na ovarian cancer. At noong nakaraang taon lang, isinusulong ng Diocese ng Pasig ang pagkilala bilang isang ganap na santo ni Caloring. Nag-appoint si Bishop ng postulator at ako yung na-appoint niya noong September 1 of 2023. And that starts technically the official gathering of documents for validation and also identifying heroic virtues. At ganun din itong pagbuo ng tinatawag naming archives. Ang tawag namin ay classroom ni Caloring. May 3 ng dokumento ang naisumite sa Diocese ng Pasig na naglalaman ng mga milagro umano ni Caloring. Kasi ang milagro, kaya siya kasama sa proseso ng pagiging santo. Kasi that tells us na yung nasa proseso sa kabanalan ay kapiling ng Diyos. Kasi technically ang naghihimala, hindi yung nasa proseso Hindi si Caloring ang naghihimala, ang Diyos ang naghihimala. At sa panalangin lang ni Caloring, dahil alam natin na malapit siya sa Diyos, ay napakikinggan yung kanyang panalangin. Sana raw patuloy tayong magdasal para maisakatuparan ito. Hindi lang ito karangalan ng aming barangay o ng aming pamilya, bagkus ito ay karangalan ng buong Pilipinas, di ba, na may pangatlo tayong santa. Ako po ay nagpe-pray sa Panginoon na ito ay matupad sa sa tamang oras. Susunod, ngayong mas napapadalas ang paggamit ng aircon at sa sobrang init, paano nga ba makakatipid sa pagkonsumo ng kuryente? Dating San Miguel import na si Benny Boatwright, magiging naturalized player na ng Gilas Pilipinas. At babaeng namimili ng damit biglang nilamon ng gumuguhong sahig sa China. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang resulta ng Pulse Asia Survey kung saan mas marami ang hindi pabor na amyendahan ang 1987 Constitution. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe, hinaluan daw ang survey ng mga tanong na walang kinalaman sa sinusulong na pagbabago sa economic provision. Kagaya na lang ng mga tanong ukol sa term extension, pagpalit sa parliamentary system at unicameral form ng legislatura. Bino na rin ni Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang anyay malachapsuy na mga tanong sa survey. Nauna niyang sinabi na walang dapat itinutulak na anumang agenda sa mga survey para impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Sa Pulse Asia Survey mula March 6 hanggang 10, lumabas na 88% ng mga Pilipino
ang nagsabing hindi pa napapanahon ang pag-amyenda sa konstitusyon. 8% lang ang pabor sa constitutional amendments. Isinisisi ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pagdami ng kaso ng pertussis o whooping cough sa issue ng Dengvaxia ng dating administrasyon. Ayon kay Garin, vaccine hesitancy o pag-aalangan sa bakuna ang dahilan ng outbreak ng pertussis sa ilang lugar sa bansa. Nakadagdag raw rito ang hindi paglaban sa fake news tungkol sa Dengvaxia ni na dating Health Secretary Francisco Duque III at Pauline Ubial. Maagapan daw sana ang pagdami ng kaso ng pertussis kung nabakunahan ang mga bata. The Duque and Ubial legacy led to a strong reduction of vaccination. So syempre, kapag dinimonize mo yung isang bakuna at yung mga peking eksperto ay mamamayagpag, mako-confuse yung tao. Kasabay ng pagsisimula ng tag-init, dumami rin ang gumagamit ng kanilang aircon. Dahil dyan, ibinahagi ng Meralco ang ilang tipid tips sa paggamit ng aircon. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, bukas ang aircon ng barbershop na ito dahil sa tindi ng init. Pinalitan ng araw nila ng bago ang aircon at sinisiguro rin nilang malinis lagi ang filter nito. Linggo-linggo po, nilinisin namin yung filter para hindi madami. Kasi pag nagugupit kami, pag mulang aircon, mainit. Dumidikit-dikit lang yung buhok, mahirap tanggalin yun. Yun lang. Para malakas din. Para pumapasok din yung customer. Sina Lola Lloyd naman, sa gabi binubuksan ang aircon. Diskarte na lang nila para makatipid sa kuryente. Sama-sama silang matutulog sa kwarto. Doon lang namin bubuksan ang aircon. Tapos pagising ko naman ng 4 o kaya kung sino yung maagang babangon na bata. Pag nakita namin wala na yung isa na lang natitira, ventilador na pinagagana ko. Ayon sa tagapagsalita ng Meralco na si Joe Salariaga, tumataas ng 10 hanggang 40% ang konsumo sa kuryente tuwing tag-init. Payo ng Meralco sa mga consumer, tiyaking malinis ang filter ng aircon. At kung maaari, 2 hanggang 3 beses sa isang buwan ito linisan. Kasi once yung makina nun, yung compressor nun, inefficient, sabihin na natin na mas madumi pa, hindi maka-function according to how it is supposed to function, malakas na ang konsumo niyan. So mas malakas ang konsumo niyan, mas tataas yung per kilowatt hour use mo. Per hour. And that will lead to, obviously, higher electricity bills. Pagbukas din ng aircon, huwag agad itodo sa pinakamababa ang temperatura nito. 25 degrees instead of kadalasan 18, 19. Hindi kasing lamig ng doon sa mga temperaturang huli na binanggit ko. Pero kahit papano, meron kang savings. Lumalabas kasi na yung optimal use ng temperature for comfort and cooling and for cost is really 25 degrees. Alam po ninyo, by doing this, you can save over 1,000 pesos a month. Isa pang tipid tip, maglagay ng blinds o makapal na kortina sa mga kwarto para mabawasan ang init na pumapasok sa loob. Kasi kung may heat na pumapasok dahil sa araw, naka-aircon ka, nadidiminish yung lamig. Double time yung trabaho ng compressor. So, sayang. Maganda may cortina o blinds. Higit sa lahat, dapat sakto ang horsepower ng aircon sa laki ng kwartong paggagamitan nito. Alamin ang square meter ng kwarto para malaman kung gaano kataas na horsepower ng aircon ang kailangan para rito. Meron din yan yung energy efficiency rating na o energy efficiency factor. Yung yellow na sticker, makikita mo doon, the higher it is, the better. Hindi rin daw totoong nakakatipid kung patay bukas ang aircon. Mas maigi raw kung mag-set na lang ng timer. Optimal use ng aircon is to use it na tuloy-tuloy, but try and put a period or a duration. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, umuwing champion si Melvin Jerusalem at pinakita na naman sa mundo ang tikas ng Pinoy sa boxing. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista.
Bit-bit ang kanyang WBC World Minimum Weight title. Dumating sa NAIA Terminal 1 ang Pinoy boxer Melvin Jerusalem. Bakas pa sa mukha ni Melvin ang mga pasa na nakuha niya sa laban kontra Japanese fighter Yudai Shigeoka kagabi. Nanalo siya via split decision matapos ma-knockdown ng 2 beses ang kalabang Hapon. Isa sa 3rd round at isa pa sa 6th. Dream belt daw ni Melvin ang minimum weight title. Sinubukan na niya itong makuha noong 2017 pero nabigo siya noon. So ngayon, binigay ulit sa atin, binigay sa Panginoon. Kaya pagsisikapan ko talaga na mahawakan ko ng matagal itong belt na to. Hindi raw sukat akalain ni Melvin na mananalo siya lalo't kakagaling lang ni Shigeoka sa 9-bout undefeated run. So nangyari sa 3rd round, hindi ko inasahan yun na ganun matumba siya. Kasi alam namin yung mga Shigeoka brothers ay napakatibay na boxers. Lalo na ngayon sa mga Hapon kasi prime nila ngayon. Ginawa lang namin yung training namin ni coach tapos in-apply ko sa laban. Pero ang kanyang team hindi raw nagduda. Lalo't todo ensayo si Melvin bago lumipad pa Japan para sa laban. You could see that in the fight. Handle ni Melvin yung kalaban niya. Kahit, heavily favored si yung Japanese boxer, but yung laban na 2 beses na patumba ni Melvin and he was winning convincingly. Sa ngayon, umakyat na sa 22-3 ang win-loss record ni Melvin. Balak niyang magpahinga muna sa kanyang probinsya sa Bukidnon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Sa Gilas naman, nag-agree na si former San Miguel import Benny Boatwright na gawin siyang sunod na naturalized player ng programa. Kinonfirm mismo ng Samang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio ang balita. Pinangunahan ni Boatwright ang Beermen makuha ang Commissioner's Cup Championship at mukhang siya ang bagong addition sa pool ng naturalized players ng bansa. Andyan pa si Jordan Clarkson at Ange Kwame pero ayon kay Coach Tim Cone, si Justin Brownlee pa din ang first option ng koponan. Nagsisimula na ngayon ang naturalization process ni Boatwright at siguradong malaking addition siya sa Gilas program. Sa PBA naman, nagwagi na naman ang Barangay Ginebra kontra Magnolia Hotshots sa latest edition ng Manila Clasico 87-77. Maganda sana ang panimulan ng Hotshots pero dumiin bigla ang Gin Kings para kunin ang momentum at eventually ang panalo. Nagpakawala ng 19-5 run ang Ginebra sa dulo ng 3rd quarter hanggang umpisa ng 4th para makakuha ng 8-point lead na hindi na na-overcome ng Magnolia. Ito din ang unang talo ng Hotshots this conference at pag-100 ng Ginebra sa 35 years ng ongoing rivalry nila. Sa kabilang game, pumutok for 32 points si CJ Perez para pangunahan ang San Miguel Beermen kontra Phoenix Super LPG 116-102. Nag-ambag din si Junmar Fajardo ng 13 points at 12 boards at tuloy ang magandang simula ng Beermen sa conference na to habang bumagsak sa 1-4 ang Phoenix. At yan ang mga pandi ng Sports News today. It's your Sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Mga kapatid, kasunod ng katatapos lang na celebration natin ng Easter. Pag-usapan po natin ang isa sa mga kilalang simbolo nito, ang itlog. Ayon po sa mga tala, madalas na iniuugnay kasi ang mga itlog sa buhay. Parang Easter, as in pagkabuhay. At totoo naman, sa maraming dahilan, egg is life. Kung usapang kalusugan lang din, siksik sa protina at iba't ibang mga vitamina ang itlog. Lalo na po yung mga higanting uri nito, tulad ng itlog ng ostrich. Yan po ang tinaguriang world's largest bird egg. Pero alam niyo po bang hindi lang sa pagkain nagagamit ang mga itlog? Dito po sa bansa, nung panahon ng mga Kastila, hinahalo iyong puti ng itlog o egg whites sa lime o apog, buhangin at tubig. Ang mixture na yan tinatawag namang argamasa na siyang pangunahing gamit sa pagtatayo noon ng mga simbahan. At in fairness, ang mga simbahang yan abay matitibay. Buhay na halimbawa riyan ang mga simbahan ng Holy Rosary Parish Church sa Angeles City sa Pampanga at simbahan ng San Guillermo sa Bacolor, Pampanga. Ganon din ang Archdiocesan Shrine and Parish of St. Michael the Archangel sa Argao, Cebu. Sa pagdaan po ng mga panahon, marami pang nadiskubring gamit ang mga itlog. Ang mga yan patunay sa araw-araw nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay.
Susunod, suspect sa paglason sa executive producer ng Netflix series na Three Body Problem pinabibitay. At Catherine Bernardo moved on kasunod ng breakup nila ng ex na si Daniel Padilla. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dinikayat ng isang grupong pamahalaan na maghain ng bagong arbitration case laban sa China. Kasunod yan ang sunod-sunod na pangaras at pinsala sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Dapat na raw maghain ng Pilipinas ng bagong arbitration case laban sa China dahil sa malawakang pagsira nito sa kalikasan at yamang dagat ng bansa. Yan ang paghihimok ng National Youth Movement for the West Philippine Sea. The DOJ already announced that they are preparing to file a damage case against China before UNCLOS for the destruction of the marine environment in Skoda Shoal and Brussels Reef. All we are doing is to encourage the government to continue with that. Noong nakaraang taon, sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na humihingi na sila ng payo mula sa legal experts kung paano isasakatuparan ang paghahain ng kaso sa China sa International Tribunal. 2016 nang unang manalo sa UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas nang ibasura ng korte ang 9-dash line claim ng China, bagay na hindi kailanman kinilala ng China. Fast forward ngayong 2024, lalong naging agresibo ang China sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. Kahit chopper, ginagamit na rin nila sa pambubuli sa ating mga marine biologists sa Sandy Cay. Dahil dito, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatibay sa maritime domain at awareness sa bansa, kabilang ang lahat ng maritime-related activities, infrastruktura, mga tauhan at mga vessel o barko. Mas palalakasin din ang pagprotekta at pangangalaga sa mga marine asset, maritime practice, territorial integrity at coastal peace and order sa mga sakop nating teritoryo. Ayon sa Pangulo, mahalaga ito para matugunan ang mga isyu sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Sa ilalim din ng Executive Order No. 57 ng Pangulo, ang dating National Coast Watch Council ay gagawin ng National Maritime Council. Ito ang bubuo ng mga estratehiya para sa epektibong maritime security at domain awareness. Ibig sabihin, yung kabuang ng buong Pilipinas na po ngayon, ang covered niya. Kasi madalas nakafocus lang tayo sa West Philippine Sea, ngunit meron pa tayo mga ibang challenges. Pamumunuan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang konseho. Kabilang sa mga miyembro nito ang mga kalihim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati na ang National Security Advisor, Solicitor General at Director General ng National Intelligence Coordinating Agency. Ang National Task Force for the West Philippine Sea ay magiging attached agency na ng NMC. Tatanggap ito ng policy guidelines mula sa Pangulo sa pamamagitan ng NMC. I think the President's statements was very clear. No, we will not be deterred. No, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, no, yung ating mga maritime rights and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts of the archipelago. Suportado naman ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio ang hakbang ng Pangulo. Mainam nga rin daw sana kung maisabatas ito. I think this is the start. I was hoping that this will be made into a law so it will be more permanent, pero matagal yan eh. So this is a good start. Nanindigan din si Justice Carpio, kailangan palakasin lalo ng bansa ang kakayahan nito pagdating sa maritime security. Pinuna naman ni Senadora Amy Marcos ang Section 7 ng EO kung saan maaaring tumanggap ng mga donasyon, grants o contributions mula sa domestic o foreign sources ang National Maritime Council. Ang mga ganitong klaseng tulong daw ang siyang nagpapalala sa mga hindi matapos-tapos na giyera tulad daw ng nangyayari sa Ukraine at Gaza. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa Cebu City dahil sa matinding epekto ng El Nino.
Nagdeklara na rin ng krisis sa tubig ang lungsod. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Tuyong-tuyo na ang ilang ilog sa ilang barangay sa Cebu City. Ang ilan nga nilumot na dahil sa matinding tagtuyot sa lungsod. Bitak-bitak na rin ang lupa at lanta ang mga pananim. Pati mga hayop apektado na rin sa tindi ng init. Patuloy raw ang pagbaba ng level ng tubig sa mga dam sa Cebu City at daan-daang libong piso ang halaga ng pinsala. Dahil dito, isinailalim na sa state of calamity ang 28 barangay sa lungsod. Idiniklara rin ng lokal na pamahalaan ang krisis sa tubig. I went to the water source in Lusaran and also in Buhisan. There's really a big water loss there. And then if you look at the farmlands, medyo dry na talaga. Para matulungan ang mga residente, nagsimula ng magrasyon ng tubig sa mga barangay na apektado. Hile-hilerang drum at water containers ang pinupuno nila. Naglagay na rin ng mga makina ang lungsod sa ilang tabing ilog para mainom ang tubig. Ang magsasakang si Rodelio Arnejo, naghahanap muna ng ibang pagkakakitaan dahil nasira ng El Nino ang kanyang mga pananim. Grabe talaga. Grabe yung mga pananim. Patay na. Nagtitinda na lang ako ngayon. Hindi pwedeng magsaka ngayon dahil mamamatay lang ang aming pananim sa tindi ng init. Aabot sa 96 million pesos na pondo ang balak na kukunin ng lokal na pamahalaan sa Quick Response Funds para gamitin sa pagtugon sa krisis dulot ng matinding epekto ng El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sinintensyahan ang kamatayan ng suspect sa paglason sa executive producer ng Netflix series na Three Body Problem. Taong 2020, pinatay ang founder ng Yuzu Chinese gaming company na si Lin Qi. Ang suspect isa sa executive ng kumpanya na si Su Yao. Ayon sa mga report, may kinalaman ang pagpatay sa rights na nakuha ng Yuzu sa Netflix para sa pag-produce ng Three Body Problem. Kasali si Lin bilang executive producer pero wala ang pangalan ni Yao sa Netflix deal. Dahil sa pang-etsyepwera kay Yao, pinagplanuhan niya ang paglason kay Lin sa isang laboratorio. Nilagyan niya ng nakakalason na pills ang bote ng probiotic tablets ni Lin. Nagkakomplikasyon si Lin nang makainom ng pill na may lason hanggang sa tuluyang mamatay. Wala pang petsa ang execution kay Yao. Matapos ang mahigit isang siglong konstruksyon, nakatakda ng matapos ang isang simbahan sa Barcelona, Spain. Ito ang La Sagrada Familia na sinimulang itayo noon pang 1882. Inaasahan na itong matatapos sa 2026. Ayon sa pamunuan ng simbahan, huling 6 na tore na lang ang hinihintay para tuluyang makumpletong basilika. 18 towers ang orihinal na disenyo nito. Sinisimbolo niyan ang 12 apostles, 4 na ebanghelista at sina Maria at Jesus. Kapag natapos sa mahigit 500 feet na simbahan, yan na ang pinakamataas sa Catholic Church sa buong mundo. Dinisenyo yan ng Spanish architect na si Anthony Gaudi. Sa pool sa video, ang pagkahulog ng isang babae matapos gumuho ang sahig ng isang shopping center sa Zhujiang, China. Sa kuha ng CCTV, tumitingin ng mga damit ang babae sa ikalawang palapag ng mall. Nang biglang bumigay ang bahagi ng sahig sa nilamon ng babae at ilang paninda. Na-trap sa loob ang babae at isang construction worker na nasa first floor. Agad naman silang na-rescue. Ayon sa mga otoridad, sugatan pero ligtas naman ang dalawa. Iniimbestigahan pa kung bakit gumuho ang sahig. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kilig overload ngayon ang Crash Landing on You fans sa second wedding anniversary ng Benjin couple na sina Son Ye Jin at Hyun Bin. Sa Instagram, pinupusuan ngayon ang ilang never-before-seen images sa wedding ng Benjin. Looking dreamy at happy ang dalawa sa photos. March 2022 lang nang ikasal ang dalawa. Sinasabing na-develop sina Hyun Bin at Ye Jin sa kanilang 2019 series na Crash Landing on You. Sa ngayon, proud mommy and daddy na ang dalawa sa kanilang unang anak na si Baby Alcon. Eto na nga,
Naka-move on na si Catherine Bernardo matapos ang kanilang breakup ni Daniel Padilla last year. Sa panayam sa kanya sa Mega Magazine, sinabi niyang last February lang nang masabi niya na tapos na ang lahat. Okay na raw siya at kaya niya nang sabihing I'm healed. Nang matanong naman siya tungkol sa forgiveness, giniit niya na bagamat nagpatawad na siya, hindi ibig sabihin ito na pwede nang bumalik ang nanakit sa kanya. March 26 lang nang mag-celebrate si Kat ng kanyang 28th birthday sa isang yacht party kasama ang ilan niyang mga malalapit na kaibigan. Nag-viral pa ang Bakit Ngayon Ka Lang song number ni Nakakay Bautista at Hello Love Goodbye Love Team ni Kat na si Alden Richards. Healed na raw, no? That's part of healing yung forgiveness. Actually, nag-enjoy kami dun sa yacht park. Ay, nandun ka ba? Na-invite ka pa talaga doon. Pero mukhang happy-happy naman siya. Happy si Kat. I wish her peace and happiness. Lahat dapat happy. Yan. Move on na nga. Blooming ngayon, grabe. Ang ganda niya sa Mega Magazine cover. Grabe. Saka yung mga billboard niya sa EDSA, talaga. Puro Catherine. Carousel. Ginawa niyang carousel yung Papahinto EDSA. ka ba? Sandali lang. Yan sa may Guadalupe. Hindi ka naman napapagalitan. Hindi naman. Kaya siguro natatraffic ang EDSA. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.